Oliver! Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Jessie Oliver, nasaan na po? Ay, ito na pala, sorry. Palakpakan po natin! Hello. Magandang hapon sa ating lahat. Medyo bilisingan tayo ng Panginoon ng ulan. Ako di ako takot sa ulan, wala man akong dalang asin. Ako, sa akin lang nakikisali ako dito kasama ng mga kasamahan namin sa transport dahil hindi na talaga kaya itong nangyayari sa atin ngayon. Panahon ni Pangulong Duterte, sa buong Pilipinas namin na biyahe, kami pinakamahaba ang biyahe, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wala pong 500 sa kalsada bawat bus. Ngayon, masahol pa sa illegal. Ang illegal, walang ihuhulog kasi may monthly. Pag dumaan ka sa kalsada ngayon, ang hanapin, hindi driver's license. Masakta na yung mga nandyan, mga kakilala ko dyan, nasa labas. Hindi ko lang kayo pinaringgan. Pinutumbok ko na kayo. Dahil kayo na mga nasa karsada, magmula sa LTO, LTFRB, pababa. Disiplinahin ninyo yung mga tao ninyo. Huwag kayo sumama doon sa amo ninyo. Iba na ngayon ang hinahanap pag pinara yung bus. Kaya ako nag-iikot para makita kung ano yung kalagayan ng mga driver ang konduktor. Ang hinahanap ngayon pag pinara yung bus mo, nasaan yung konduktor? Walang sinasabi kung anong violation. Kapiranggot na nga lang sinasahod nitong mga manggagawa. Niloloko pa. Kukutungan mo pa sa karsada. Hindi na naawa doon sa 24 oras ang pagbiyahe. Anong klaseng panggobyerno ito ngayon? Karamihan dito ang hanap buhay na binubuhis nilang buhay nila para mabuhay yung pamilya. Halos lahat driver-conductor. Isa pa, dito sa transport, itong jeep ngayon, nakita ko kanina nagkagulo na ron sa kabila. Bakit ba kailangan kooperatiba ko, no? Sino ang nakinabang niyan? Para sa malalim na bulsa, dahil ako may transport din ako, kahit ako hindi ako papayag na yung kaisa-isa kong prangkisa, ililipat ko doon sa Buaya. Kaliit-liit na nga lang ang kinita, kukutungan pa. Pumunta ako sa Davao noong nakaraang linggo, dumaan ako sa Crocodile Farm. Ang buhaya doon, payat na, wala na makain siguro. Pero umikot ako sa Quezon City, ang buhaya naka-uniforme, bumaba, ang tataba. Naka-uniforme pa, nakabarong. Kaya lahat siguro tayo sa Mindanao, pag-iikot ko, halos lahat sila nagkagaisa na. Tayo naman dito sa Luzon, siguro, nanawagan ako sa lahat ng manggagawa para sa atin lahat naman ito, dahil ako pa-retired na, kumilos kayo. Dahil ang kumpanya na pinapasukan ninyo, mamamatay na yan. Pag kayo patulog-tulog sa pansitan, niloloko lang kayo ng gobyerno. Pero nang biwa na may kasalanan rito, tayo rin. Dahil mabigyan ka ng 500, si Marcos na binoto mo. Kung katin ko bago mag-eleksyon noong 2022, nilabas ko na sa media yan. Kapag inupo ninyo yan, kasalanan din ninyo yan. Dahil ako hindi talaga ako bumoto. Kahit harap-harapan kami ngayon. Dahil yan, kung ano ang sinapit noong araw, yun din ang sasapitin mo ngayon.
Kasi hindi naman yan makapag-desisyon ng sarili, yung mga hudas na nasa gilid. Alam mo ang Transport Alliance ngayon, ang transport, driver ang konduktor, yan, may basa dumaan. Magkamali na ng konti yan dyan, sigurado 500 na malalaglag yan. Magkano lang ang porsyento ng mga yan? Hindi ka natin alam kung binigyan pa ng basic yan eh. Napakasakit isipin. Bibigyan ka nga ng minimum, pagtawin mo sa ibang tulay, iba na ang sweldo. Ang ginagawa ngayon sa transport, ililipat ang garahe doon sa Laguna para doon ang bisiklet mo. Hindi na dito. Mayroon po mabatikos dyan. Mayroong isang bata pa na YouTuber. Binatikos niya. Binatikos yung windsboard. Pero ano nangyari? Tinadtad siya ng asunto ngayon. Baka ako naman ito asuntuhin. Pero hindi bale. Labas-pasok na ako sa kulungan. Maraming bisis na ako pinakulong sa paglaban ng manggagawa. Noong 2017, dahil pinaglaban kong tanggalin ng agency sa kumpanya, nagawa kong natanggal, pinakulong naman ako. Tinaniman ako ng droga, tinaniman ako ng granada, tinabinahan ako ng baril. Pero ama ng Diyos, ito pa rin ako ngayon. Dito na ako. Dahil sila naman ang ipinalit ko doon, yung nagpakulong sa akin. Kukumustahin ko lang sila ngayon, nandoon yata sa Muntinlupa, baka nakita nila ko ron, yung mga pulis Pasay. Ngayon, bumalik na naman. Kaliwat kanan na, ambisyo, hindi na makontrol. May bisyo na nga sa cellphone, may bisyo pang droga. Kuno, huhulihin. Pero pag naglagay, palayain. Ganon kabastos ang gobyerno natin ngayon. Sana sa buong Pilipinas, ang Pilipino magkakaisa. Tugisin na natin ito. At mayroon pa nga dyan iba, nagpapasaring na salita na ito na mga member ng mga maisog bayaran. Kaya daw ito, hindi dumami. Dahil mayroon daw hindi nabigyan. Kasi ang binibigay 500 lang, dapat daw 2,000. Ngayon, yung babaeng yan, di kita papangalanan. Kasi alam ko, kilala mo rin ako. Nakikita tayo palagi. Puntahan mo ako. Mag one-on-one tayo. Lahat ng mga YouTuber na nagsasabi na bayaran daw ito. Mag one-on-one tayo, hinahamon ko kayo. Dahil ako dito sa transport, hindi ako nagpapabayad kahit sinong Poncio Pilato. Haharapin ko sinong demonyo yan ang gustong harapin natin. One-on-one tayo, tatanungin ko kayo. Sino ang nagsabi na nagbabayad dito sa nagrarally? Kasi ako pumunta ako dito, nagamit ako ng sariling sasakyan ko para atin ako dito, akin yung krudo, walang nagbabayad sa akin. Para lang mailabas. Mailabas ko yung galit dito. Bakit? Niluloko na lang kayo. Kasama na ako doon. Bari naman ako pumuto niyan. Hinayupak na yan. Dahil hindi ko nga alam kung totoo junior ba yan eh. Yes, ako sumbos. Kahit saan makarating, kahit anong oras yan, kung magkaisa, hindi baling mamatay tayong lumaban kasi mamatay tayong binanungot. Diba? Oh. Ngayon, yan nagsasabi, kasi ito, naka-live ito lahat. Nandyan yung mga taga-media. Si Mr. Oliver, nandito, naghihintay. One-on-one tayo. Tawagan niyo ako kung saan niyo gusto. Harapin ko kayo. Sino nagsabi na nagbabayad? At ituro ninyo, kasi maraming bisis na ako umakyat dito. Maraming bisis na ako nagsalita. Kung mayroong magbabayad, mas maganda. Kasi wala rin akong pera eh. Araw-arawin ko siya agad. Pero baka di na kaya patunayan. Kasi madaling magsalita dyan sa social media. Madaling gumawa ng imbento dyan. Magawing gumawa ng salita pero hindi kaya patunayan.
Ganon din yan sa loob ng kumpanya. Ang manggagawa, utuin sa kabila, utuin sa kabila. Ngayon, sino ang kawawa? Kayo din. By 2025, uulitin ko, mag-ieleksyon na naman. Tingnan ninyong mabuti kung sinong iupo ninyo dyan. Dahil baka mag-uupo na naman kayo ng senador, paupuin ninyo, gagamitin lang ang pagkasenador para kumita doon sa palabas nila. Wala akong pinasaringan, pero totoo yan. Halos lahat ngayon, pati doon sa Congress, sa Senate, pinagkakikitaan yan. Hindi bale mapasama yung tao, basta kumita lang siya. Siguro, isa panawagan ko, pagkaisahan natin siguro yan, dapat na pababain na natin. Dahil sa labor sector, hindi mapapalitan yung mga putang ina nakaupo dyan. Na puro lang yan. Gawa-gawa. Puro lang yan. Pambubula. Saan ka ba maghanap? Magtatayo kayo ng union, buwagin. Ipapasok agency. Pag may union, papasukan ng ibang union. May CBA, sasabihin expired. Pero sila nag-restore yan. Puro mga abogado yan mga yan dyan. Kaya hindi ko may pagtataka na halos lahat siguro baka mamundok na yung mga tao. Bakit? Pag inaabuso mo yan, ang sakit ng kalingkingan yan hanggang kilikili. Hindi na yan matiis. Lalo na walang makain. Nasaan na kaya yung pinangako? Nasaan ang pinangako na ibaba? Walang naibaba. Yung kilo ng bigas na 20 pesos, 70 na ngayon. Usugin na Malacanang! Ano na Malacanang? Magkaisa tayong lahat para pababain yan. Kasi pag hindi natin mapababayan, tayong lahat ang maghihirap. Marami pong salamat. Maraming salamat po mula po sa sektor ng transport.